Grabe ang balitang yumalig sa publiko. Umano'y tumbakas si Liza Tanas matapos ipatupad ang kanyang warrant of arrest. Agad na nagumpisa ang malawakang manhunt ng mga otoridad upang siya'y mahuli at mapanagot sa mga kasong kinakaharap niya. Ang balitang ito ay kumalat sa social media at nagdulot ng pangamba at kuryosidad sa maraming Pilipino. Ayon sa mga ulat, ang warrant of arrest laban kay Liza Tanas ay may kaugnayan sa mga kaso ng iligal na droga at iba pang krimen na may malubhang parusa. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, tila nakalusot si Liza Tanas sa kasalukuyang pinahaharap siya sa iba't ibang bahagi ng bansa at posibleng sa iba pang bansa. Naglagay ng alerto ang mga pulis at militar upang hindi siya makalayo at mapadali ang kanyang paghuli. Patuloy na nakatutok ang publiko sa operasyon ng mga otoridad habang umusbong at ibang haka-haka at teorya kung saan maaring nagtago si Liza Tanas Max. Inayuhan ang lahat na makinig lamang sa opisyal na bahayag ng pulisya at gobyerno upang maiwasan ang maling impormasyon. Ang tanong ngayon, kailan at saan mahuhuli si Liza Tanas Max at ano ang magiging epekto nito sa politika at seguridad ng bansa? At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Tingnan natin to. Ito ba yon? Ito ba yung... Tingnan ko lang kung ito yung ano ha. Ba't may ads? O ito. Ito mga niyayabang niya. 25 years old. Diba? O kita mo? Ang papangit pa nila. Putang inang to mga ito. Nakita nyo dyan kahit napaliguan sila. Diba may mga nguso ng mga buwakan ng ina. Kahit paliguan pa sila ng mga ginto o ng mga Hermes. Pangit pa rin ng mga tanginang to. Tignan mo o. Mga baliktad na mga nguso. O tignan mo to. Parang humba. Itong nakaputi, parang humba. Oh, yeah. Tignan niyo yung mga itsura nila. Meron dito pinakita. Oh, tignan mo. Oh, piniflex lahat. At 25 years old. Hindi ka naman galing sa alta na pamilya. Galing ka sa mga kawatan na politiko. Nakita niyo, piniflex yan. Galing yan sa, sa pangalan yan, sa PEP. Oh, yan mga pinapakitang mga gamit. Ayan, pinresyohan na ng PEP. Oh. Well, Sara, mura lang naman yan. You know? Pero ito mga branded na ito. Meron dito silang pinakita na video na nag-i-aeroplano eh. Teka, tignan natin to. Okay? Ayan, this account is private na. Pin-private niya na. Bakit mo ipa-private ito? Oh. Ano sabi ng ano dito ng mga tao? Teka, basahin lang natin to. Netizen comments. Okay? Ano sabi ng mga comment? I'm crying. Kailangan mag-triple kayod para matususan ang bakasyon at Birkin bags ni Claudine ko. Pero it's okay na not to be okay kasi lilipas din ang problemang ito. Damn bro, I used to fangirl to Claudine ko back in lockdown, pandemic era. Her family seemed wholesome. Though even her parents turned out sobrang lala pala nila. I thought normal na malaking construction business lang sila. Kaya sobrang yaman. Tawang-tawa ako sa working hard for Claudine ko and her family to complete all European countries. Yung price bag ni Claudine ko, tuition fee ko na sa buong year. Sana maambunan man lang ng Birkin ni Claudine ko, may ambag ako dyan. O, sabi ng mga nagko-comment. Alright? Meron pa itong video na ipinakita eh. Watch. Okay. Wala na to, iba na tong balita. Okay? Meron ditong video na pinakita ang PEP na nakasakay sila sa, ito yata, sa airplane ba yan? Ito yata to. Ito. Oh, papakita pa ito nagre-refuel ang plane. Ay, ba't wala? Kita niyo ba yan? May naririnig ba kayo? Ay, ba't wala? Okay, wait. May naririnig ba kayo? Okay. May naririnig ba kayo? Wala ba't ganyan? Narinig niyo yan? Wala? Nakala? Teka lang. Okay, wait. Mapakita natin yung kanilang, kanilang pagyayabang. Grabe. Kaya kawawa talaga kayo dyan. Samantalang kayo hirap na hirap sa buhay nyo. Okay, here. Sabi niya, pinapakita niya na nagre-refuel sila ng
Okay. My God, grabe oh. Anyway, pakita ko na lang. Wala. Grabe yung ginagawa ng mga to. Imagine mo, I can hear you. Okay. Imagine mo, nagta-travel sila all over the world. Tapos mga kababayan, pera ninyo. Hirap na hirap kayo. Grabe ito. Ito na lang nandito sa phone ko. Urgent care. Ano to? Okay, here we go. Nakakalungkot. Kaya dapat talaga durugin nyo na yung mga hayop ng mga bangag dyan eh. I think nandito. Okay. Mm-hmm. Okay, here we go. Kumusta kayong lahat? Okay. Yan ang mga dapat tamaan ng matinding sakit, sabi ni Smiley. Okay? Yes. Ba't may mga naka-ano dito? Chuba-chucho. Ayun, nag-private na yung kanyang... Ay, ito. Ito. Pakita ko sa inyo guys kung paano nagagawa yung ulit. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pa left and right. Buti na lang di mo na ano yung katabi mo. Kasi mo na yung mask mo. Pakita mo naman yung face. Pa-pandemic time. Pakita mo naman yun. Naniwala. Grabe, mura-mura ka pa. This is our current situation. And alam niyo ba guys, susuko tong plane na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagdag, tapos may mga tables. Mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And meron pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Ang yabang, di ba? Captain and Mechanico. So, andito na aking family. Say hi. Wala si Beach. Nakita mo? So guys, pinapakita niyo yung plane. 7-seater. Mas gusto ko ng plane na to kasi hindi to matagtag. So may iba pang plane. Sana ito, ang ganda kasi may table, itong ano na to, itong plane na to, may table, sana maganda dito kung may wine o may hamon. Ay sana dinala ko pala yung hamon Iberico. At pag nagsalita sila, sorry, di ba? Pusali pa rin. Hindi ganyan ang mga tunay na mayaman na galing sa malinis yung pera. Pusali pa rin. Kaya sabi ko, kahit paliguan mo ng ginto ang katawan mo, kung alpot ka pa rin. 7-seater plane daw, sabi ni Duquesa. Yeah, 7-seater daw yung plane. Kahit napaliguan mo pa ng ginto, ng diamante ang katawan mo, kung magnanakaw ka pa rin. Ilan ang aeroplano nila? So kaya dapat panagutin yan. Ilan kaya? Si Sandro. Yung mga anak ni Bangag. Ilang plane? Okay? Ilang plane? Ginagamit ang pera ng bayan. Kaya kawawa kayo, huwag kayong umasa sa Pilipinas na mabago. Hanggat nandyan ang mga buwaka ng Genemes. Diba? Galing kanal pa rin ang mga bunga. Hello guys, sana dinala ko yung hamon Iberico. Nakita nyo? Gusto ko to guys, yung plane, 7-seater, kasi may table. Parang katulad ni Duque, sino yun? Ni Diskaya, muntik na magdukesa. Palangga Duquesa. Ano sabi niya? Tinanong siya ni Julius Babaw, bakit binili yung Rolls Royce? Kasi kaya ko to binili kasi may payong. Sabi ni Leon Javier, 28 daw yung bodyguards ni Sandro Bangag. See that? Kung gaano kakawawa ang bayan natin. Yung Diskaya, yung Bangag family, yung ampo ni Lisa paaral sa London, si Langka, dapat imbestigahan lahat yan. Yung panalo sa loto na hindi nyo pa, wala pa rin investigation. Naputol na. Lahat ng pera nyo napupunta lang sa kaban-bayan. Kaya nagagalit ako, mga kababayan. Dahil kayo hirap na hirap. Kulang kayo sa patriotism. Wala kayong pakialam na ninanakawan na kayo. You just don't care. Okay, fine. Ganito talaga. Tanggapin na lang natin kapalaran natin. Ipagpasa Diyos na lang natin.
Really? Puro na lang kayo ganun, pagpasa Diyos nyo? Dapat itong mga itong pera na ginastos mo, pang eroplano, pang lahat, kung ito ay galing sa pinagpaguran mo, bakit ko buburahin? 'Di ba? Sabi ni Glenn Acol, tuloy ko lang daw. So bakit ko buburahin, mga kababayan? O sige, tuloy na lang natin, no? Nasira yung momentum ko kanina. But ganun pa man, bakit mo buburahin yung mga pinost na pagkayapang-yabang, okay? Kung ito ay galing sa malinis. At sabi ko nga, kahit anong acting pa nila, ano pang acting, na ang kabigaan, pusali pa rin ang boses sila. Kasi, ibig sabihin, hindi talaga sila ipinanganak na malinis ang pera galing sa pera ng pinaghirapan nila. Hindi galing sa mga kontrata sa atin, sa gobyerno, at ito ay nilulustay ng mga jutang ginines, samantalang kayo ni pasyal dyan sa probinsya, hindi nyo magawa dahil wala kayong pamasahe, wala kayong pambayad sa roro, wala kayong pambayad sa barko. Diba? Sabi ni Katobi, parang yung asawa nilang shopping spree sa Beverly Hills. Yan, kasama yan. Kasama yan sa kaso ko, diba? Si Robles, kinasuhan ako. Kasama yan sa mga kaso ko dahil yan ang kinall out ko sa kanila, yung mga shopping galore nila. Diba? Pag politiko ka, kasama yung pamilya mo, mag-leave ka simply. Dahil wala ka namang pera kung tutuusin dahil magkano lang naman ang sweldo mo. Pero siyempre, dahil marami kayong ninanakaw, hi Charlene, Yabs Palanga, thank you. Dahil marami kayong ninanakaw sa bayan, bilyon-bilyon, kaya bibili ka lang ng Rolls Royce dahil what? Dahil may payong. Naputol yata tayo doon kay Diskaya. 4 ang anak mo. 2 kayong mag-asawa, 100 ang kotse mo. Kahit dito sa Amerika, wala akong nakitang billionaire, even yung mga artista. 4 ka lang sa pamilya, 100 ang bibili mong kotse. You are sick in the head. Sick ka sa kayabangan because you don't care about the money of Filipino taxpayers dahil yan perang pinambili nila galing sa nakaw sa bayan. Sabi ni Cooking Kata, yung Mississippi Bay Resort, isaldi ko din ang may-ari. Taga-Albay kami. Pero di namin narinig ang pangalan nila kasi si Salceda taga doon sa amin. Tsaka ninong sa kasal ng kapatid ko. Ayun na nga, lahat niyayabang. Kaya lahat sila gustong pumasok sa politika dahil yun na doon sila nagkakapera, mga kababayan. Kita mo yung Diskaya family. Ang bobobo. Pero nagkakapera. Kasi kung matalino yan, hindi yan magpapa-interview. Kaso lang, sobrang greed. Sobrang greediness, my God. Sa buong buhay mo. 100 kotse. Then you talk about poverty, you talk about charity. 100 ang sasakyan mo. Kasi ang tunay na mayaman na pinaghirapan mo yung pera mo, hindi mo lulustayin ng ganon. Kasi hard-earned money. Pero dahil hindi siya hard-earned money, para lang silang namumulot ng pera diyan sa kaba ng bayan, they don't care. Bilhin ko to yung Rolls Royce kasi may payong. Bibilin ko to yung Rolls Royce kasi merong wine glass. Yeah, 100 plus, Kate. Yeah, 40 yung luxury cars, then total of 100, tama? No, Kate Wasson, 100 daw total of lahat ng cars, then 40 yung luxury cars. Nakaka-stress. Ang buhay nyo dyan. Kulay Hermes daw yung sasakyan, kaya binili. Panay superficial ang reason ng mga jutang GNMS, sabi ni Sid. Exactly. Kulay Hermes, nasa third world country tayo, tapos lahat ng transaksyon nila. Kaya itong ginawa ni Bangag, hindi siya hero dito. Dahil mga kasabwat yung mga yan. Baka nagkakaunsehan sila. Kasabwat yan si Lisa Tanas. Yung putang ina niya, dapat ilibing sila lahat sa hukay, sa ginawa nila. Pag yan ay nilitis yan, dapat nga, kung may bitay tayo, di ba? Retroactive. Yung mga kasalanan nila, ako lang to ha. You know? Ako lang to. Okay? Forget about the legal chuchu ng Constitution. This is my Constitution. Kung ako lang, Constitution ni Maharlika,
Pag may bitay, lahat simula sa anak nila para hindi na umusbong ang pamilyang Kawatan. Gugurgurin ko lahat. May kalalagyan sila lahat. Dahil sobra na ang kahayupan nila dyan sa bayan. Ilibing ng buhay, sabi ni Glenn Acol. Ay, nako. Binili yung Bentley dahil sa... yung Bentley. Yung Bentley ba yung may payong? O nga pala, tapos yung Rolls Royce yung Rolls Royce yung may wine glass, right? Or may champagne. I-firing squad. Yes, Leon Navier. Dapat lahat ng contractors, lahat ng politiko, dapat iparada sa luneta. Huwag sa luneta. Iparada sa Tondo, sa squat, sa Pusali, doon sila. Sa Pusali, wag sa luneta. Sa Pusali sila, ilibing sila isa-isa doon para mapagbayaran nila ang lahat ng pagnanakaw nila. 'Di ba? Maharlika Constitution, number 1 na batas, ilagay sila sa Kumunoy, ilubog at gamitan ng AR-15 hanggat sa lahat ng offspring nila para hindi na kumalat ang lahi nila. At magpapakulong na lang ako sa Human Rights Eklabush, 'di ba? ICC, wala na yung mga putang yung mga hayop na yan. Matubos ko lang kayong lahat sa kababuyan nila. I'm serious. Akala niyo bibiro ako kung may power lang ako? Bigyan niyo ako ng power. Sabihin niyo sa akin ng mga tao, Maharlika, gurgurin mo lahat ang Kawatan. I will do it. I will do it. Ngayon, kung ako'y kondinahin ng international, go. Diba? Okay, gurgurin nyo na ako at sa gurgur ko silang lahat. At least nakalaya sa kademonyohan at kahirapan ang inang bayan. My God. Kanila, to? Sabi ni Vega, Warp, Madam Maharlika, kalibre, 80mm ang nararapat sa kanila. Ubusin lahat ng rounds ng kalibre. Ay, nako. Hi, Pia Trinidad. Nakakagalit, Hello, Ruby, RJYC Vlog. Ang paghukom ni Maharlika sa mga hayawards. Hindi ako Oy, Ruby, diba? Alam mo yan. Sinabi ko yan kahit off-cam. Kapag ako may power, hindi ko pang hinayangan. Anyway, only one life to live in this world. I don't need Rolls Royce. I don't need, kahit karag-karag na, kahit sidecar actually yung sasakyan ko. Who cares? Gugurgurin ko lahat yan. Gawin niyo ako presidente. Gawin niyo ako presidente, ubos siya mga yan. 6 months pa lang yan. Lasunin ko lahat ng mga hayop na yan. Pakainin ko ng ng tawag dito. Yun, ilalagay ko sa Maharlika Constitution, number 1. Gurgurin lahat ang mga Kawatan. Diba? Diba? Nasa Bible naman yan, diba? Yung paghukom, ako na ang hukom ninyo. You only live once. Kaya, kahit kapalit ng buhay ko, at least lahat sila naubos ko, di ba? Gastos pa sa bala, ipatangay na daw sa baha, sabi ni Kate Watson. Ay, sa Kumunoy na nga natin anuhin. Okay, Maharlika for President 2028, ayan, kinakampanya na ako ni Glenn. Yes, RJYC Bag, this is from you. Okay, thank you. Ang social talaga nito ni Palangga, Lululemon. Alam mo, I'll tell you something. I have only 2 Lululemons in my life. Si mahal. Yung isa, naregalo lang din sa akin, yung luma na. Yung pangalawa, binili ko kasi nagpipilates ako, so I need a good, fitting. Tapos natuwa ako kasi si Ruby, ang brand niya is Lululemon. So binigyan niya ako ng tights, diba tawag doon, leggings, then ito, mukha na akong sosyal, at least hindi ninakaw sa bayan. Regalo dahil mahal niya ako, diba Palangga? Thank you so much. Birthday gift. Diba? Kasi kung gusto ko lang, napag-usapan nga namin the other day, gusto ko lang katulad ni itong mga to, naging bagman na ako ni Lisa Tanas. Stockholder na ako ng Lulo Palangga, sabi ni buti hindi lolo, no? Ay, nako. Anyway, I'm getting tired sa buhay natin dyan sa Pilipinas. Mabalik uli ako mamaya. Parang parang nanglumo ako yung napanood ko yung mga kaputahan nila. Sabi ko I have 35 items of latest news na binasa ko, pero
I cannot vlog like 5 hours here. Maybe babalik tayo mamaya. May gagawin lang ako. Sabi ni Glenn, curious lang ako. Glenn, paano mo napapanatili yung alindog ko? Lo, sabi ni Aris. Pero seryoso, I will answer that question. Aris, hindi ko na kailangan maglo-lo ba? Kaya naman kong lab-lab. Kaya hindi ko na kailangan maglo-lo. So anyway, enjoy your life. Even though everyday may mga problema tayong tinatahak. I don't worry problems actually. Even my own problems, I just go with the flow. Okay, let's have fun. Go out, coffee. Then problema, okay, paano ko ba ito solusyonan? Okay, solusyonan natin. Gawan din ng paraan. Then back to normal, magsaya, magganon. Ganun lang ang buhay. Huwag kayong, no, problema ko, ganito, ganyan. Pagdating sa lo, wala akong problema dyan. Hindi ko kailangan maglo. Kasi meron naman akong love. Diba, Aris? Hindi ko kailangan maglo. Pero kung wala kang kalab-lab, maglo. Healthy din naman yan, ha? Okay? Pag sobrang stress, nakakabata daw, gaya ko, sabi ni Kate Wasson. Nasi-stress lang talaga ako dito sa mga bangag, sa problema ng bayan. Pero sa personal life ko, hindi ako nasi-stress. I'm okay. Sabi nga ng mga friends ko, bakla, hindi kita nakikita na kahit naririnig din na pag nakikipag-usap may problema. Parang wala ka pakalam sa problema mo, no? Sabi ko, ganun talaga ako, bakla. I don't worry problems. I let problems worry about me. I just worry about my country. Anyway, Madam Maharlika main entry sa September 23 ay humba, sabi ni Vega Warp. Pia Trinidad, Charlene, ayan, thank you so much from the bottom of my heart. Babalik ako kasi hindi na ako bisibisihan. Tapos na yung meet and greet namin. Thank you, Charlene. Ang gaganda ng mga pictures. Grabe, pwede ka nang mangontrata dahil professional ang dating ng mga videos. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!